Natuwa naman ang ating bida, kaya masaya niyang inutusan si Taba na papasukin niyang araw ang ika-9 na prinsesa. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, pumasok na rito ang ika-9 na prinsesa, habang si Bai Zuo ay chill lamang sa pagkain ng mga immortal fruits. Wika ni Xiao Mengyu kay Qinshu na mangangako nga raw siya ng isang bagay sa kanya. Nagtanong ang ating bida na kung anong araw ang ipapangako ng ika-9 na prinsesa sa kanya. Sabi ni Xiao Mengyu sa ating bida na palayain niya ng araw ang kanyang kapatid, sa kondisyong siya ay magbabayad ng 10 beses na halaga. Kasabay nun, nilabas niya ang isang supot ng kayamanan, at sabi din niya, sapat ng araw ang Spirit Stone na ito upang bayaran ang ating bida. Sinabihan naman ni Qinshu ang ika-9 na prinsesa na mali nga raw ang pagkakaintindi nito sa hinihingi niyang kapalit. Kaya sarkastiko niyang pinaliwanag, ang dating presyo ay 10 beses, ngayon gusto niya nga raw ng 100 beses, at dahil din sa kahangalan niya dapat lang itong mangyari sa kanya. Sa mungkahi ni Qinshu, nagulat naman rito si Xiao Mengyu dahil sa pagtaas ng presyo ng ating bida. At pag-alit din itong nagsaad na kung nababaliw na bang araw si Qinshu sa kanyang pinagsasabi. Ngunit ang sabi ni Qinshu na itong araw ay isang batas, dahil sa lumulutang na bundok ng araw na ito, ang mga salita ng anak ng demigod ay ang batas. Wala na lamang nagawa rito si Xiao Mengyu kundi ang magalit na lamang ito sa kanyang isip, dahil wala naman itong magagawa sa kanyang sitwasyon ngayon. Sa kabilang banda, tuloy pa rin sa pagkain si Bai Zuo ng mga immortal pills fruits, kaya sa mga kinain niya may hindi naman ito na nagustuhan, kaya dali-dali niya na lamang itong tinapon basta-basta. Pagkatapos tinapon ni Bai Zuo ang immortal pills fruits, gamulong naman ito sa lokasyon ni Xiao Mengyu. At kasabay nun, sinuri naman ito ni Xiao Mengyu, at kaya sa pagkakita niya sa immortal pills fruits bigla na lamang itong nagulat dahil ang prutas nga raw na iyon ay ang immortal pills fruits, at ang immortal pills fruits nga raw na ito ay ang tinatawag na Zhan Yuang pills fruit at ito ay maaaring buksan ang gintong binti, na kasing halaga ng ginto. Kasunod nun, sa pangalawang pagkakataon, may hindi na naman may nagustuhan si Bai Zuo na immortal pills fruits. Kaya hinagis na naman niya ito sa lokasyon ni Xiao Mengyu. Sinuri ito ni Xiao Mengyu na ito nga raw ay ang immortal pills fruits na tinatawag na Yellow Dragon. At maaari nitong baguhin ang mga kaluluwa ng dragon. Sa pangatlong pagkakataon may hinagis na naman si Bai Zuo na maraming immortal pills fruits sa lokasyon ni Xiao Mengyu dahil lahat ng nakakain niya ay hindi siya nasasarapan kaya tinatapon niya na lamang ito basta-basta. Sa mga nakita ni Xiao Mengyu sa mga immortal pills fruits, nagulantang na lamang ito dahil ang mga immortal pills fruits nga raw na iyon ay napakahalaga. At wika din niya na ito nga raw ay ang dust flower immortal at ang magic beans. Ang mga ito ay mga mahalagang materyal na panggamot, bawat isa ay bihira sa mundo, ang asensya ng langit at lupa, at nandito nga raw lahat ng immortal pills fruits na parang itinapon sa lupa tulad ng basura. Sabi ni Bai Zuo kay Qinshu na nagrereklamo, ang lahat nga raw ng immortal pills fruits ay hindi nga raw masarap. At humingi nga ito kay Qinshu na iba pang immortal pills fruits para matikman niya ito lahat, at mahanap niya ang pinakamasarap rito. Sa kabilang banda, nakita ni Xiao Mengyu na ang hinahanap niyang ay spirit pills, at sa kanyang pagkapulot dito, nagulantang naman ito dahil kailan nga raw naging walang halaga ang immortal pills fruits. Sinasabi nila na makapagbibigay ito sa iyo ng 1,000,000 taon na buhay. At dagdag din niya, alam niya ang labas ng mundo, ang halaga ng elixir ng immortalidad ay katumbas ng isang immortal na dinastiya. Ito ang pinakamahalagang kayamanan sa kaguluhan, isang bagay na kahit ang emperador ay nais makuha. At sabi din niya habang nakatingin ito sa Ice Spirit Pills, dahil ito ay maaari siyang itaas siya sa antas ng Taiyin Divine Body, napakalapit na nito sa kanya kaya, kailangan niyang araw itong makuha ngayon. Kaya kasabay nun, nagsaad naman ito sa ating bida, na maaari niyang araw bigyan siya ng 100 beses na halaga, pero mayroon nga raw siyang isang kondisyon. Nagtanong naman si Qinshu, kung ano nga raw kondisyon nito, at sabihin niya ng araw ito. Sabi ni Xiao Mengyu, habang pinapakita niya ang Ice Spirit Pills, na gusto niya nga raw itong kunin. Sumang-ayon naman rito ang ating bida, ngunit may kondisyon nga raw siya, at iyon ay ang lumuhod siya sa kanyang harapan. Nagalit naman si Xiao Mengyu sa sinabi ng ating bida, dahil masyado na nga raw itong sobra sa hinihiling nito.
Sabi din ni Xiao Mengyu na siya ang Panginoon ng Dinastiyang Buwan, ang ika-9 na prinsesa ay pinarangalan, sinasamba ng libo-libo, hindi niya pang araw kailanman naranasan ang ganitong pagtrato. At may pagmamayabang niya ding sinabi na hindi niya araw ito gagawin. Dahil mula noon hindi niya ito ginawa na kahit na kanino. Wala naman pakialam ang ating bida sa sinasabi ni Xiao Mengyu, at seryoso niyang sinabi sa kanya na mararanasan na niya ngayon ang lumuhod dahil kaharap niyang araw ang isang makapangyarihang demigod, kaya sa ganun, ginamit na ng ating bida ang kanyang pressure para sa pilitang mapaluhod si Xiao Mengyu. Nahirapan naman si Xiao Mengyu sa nilalabas na pressure ng ating bida, kaya wala na itong nagawa kundi ang lumuhad sa harapan ng ating bida, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip na ang pressure na nilalabas ni Qinshu ang kapangyarihan ng isang nasa antas ng Daoraim. Kasabay nun, nagtanong naman ito sa ating bida, kung nakakagamit na ito ng Daoraim. Dahil mas mataas nga raw ang cultivation nito kesa sa kanya, kaya bakit niya nga raw nagagamit ang Daoraim na tanging ang mga supreme level lamang ang makakagamit. Ipinaliwanag naman ito ng ating bida kay Xiao Mengyu na kapag nasa lumulutang na pulo ng isla, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol niya, at ang rhyme ng Dao ay isang misteryo para sa kanya. Para sa anak ng Diyos, ito ay walang kaibahan sa hangin na kanyang nilalanghap. Sa pagpapaliwanag ng ating bida, nagulat naman rito si Xiao Mengyu sa kanyang mga nalaman. Kaya sinabihan siya ng ating bida na dahan-dahan nga raw itong lumuhod, at kapag malinaw na ang kanyang naiisip kung ano ang gagawin, tumayo na nga raw ito ulit muli. Pagkatapos parusaan ni Qinshu si Xiao Mengyu, bigla na lamang may napansin ang ating bida, kaya dali-dali naman itong lumingon para kunin ang lumilipad na kasulatan. Pagkatapos niya itong nakuha, nagsalita si Taba na ito nga raw ang banal na mensahe na inilabas ng templo ng Yuhua. Ang nilalaman ng mensahe ay kumakatawan sa pinakamataas na kalooban ng Yuhua sekta at dapat sundin. Kasabay nun, binuksan na ni Qinshu ang kasulatan, at ang nilalaman ng sulat ay pinapupunta ang ating bida sa templo ng Yuhua ngayon, at magmadali nga raw pumunta ang ating bida. Sabi ni Qinshu sa nakita niyang kasulatan, ito nga raw ang magiging malaking problema. Malilipat na ang eksena sa Yuhua Temple, habang ang ating bida ay namamangha sa kanyang kinakain na immortal pills fruits, at ang lugar nga raw ng Yuhua Temple ay napakaganda din, dahil ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya dito ay mas mataas pa kaysa sa floating island. Kasabay nun, binati naman siya ng mga kawal rito, at nagtanong din ang isang kawal sa ating bida na kung ano nga raw ginagawa ng ika-18 demigod sa Yuhua Temple. Hindi naman ito sinagot ng ating bida, kaya tinanong niya na lamang na kung pwede nga raw siyang pumasok sa loob ng Yuhua Temple. Sinagot naman ito ng kawal na walang pag-aalinlangan na pwede nga raw itong pumasok, at humingi din ito ng tawad sa ating bida na nakalimutan niyang araw na hinahanap siya ng mga master sa loob, at sabi din niya, ang cultivation ng ika-18 demigod ay limitado, at hindi niya pa rin may tatago ang mga lihim niya sa Yuhua Temple. Kasunod nun, niyaya na siya ng isang kawal na pumasok ng araw ang ating bida sa loob. Sumang-ayon naman rito ang ating bida, kaya binigay na niya ang kanyang immortal pills fruits sa kawal. Sabi ng kawal habang pinagmamasdan niya ang immortal pills fruits, ang mga ika-18 demigod na ito ay talagang walang galang, pinapagawa pa sa kanila na itapon ang basura. Ngunit napahinto ito sa pagrereklamo, nang biglang pinagpawisan na lamang ito dahil ang binigay pala sa kanila ng ika-18 demigod ay isang immortal pills fruits mula sa banal na prutas ng Zoyang. Sa nalaman ng kanyang kasama, natakam naman ito sa immortal pills fruits, kaya dali-dali niyang kinuha ito sa kanyang kasamahan para tikman ito. At sa pagkain nito sa immortal pills fruits, natuwa naman ito, dahil matagal na siyang nagtatrabaho sa Yuhua sect at hindi niya kailanman nakita ang ganitong mapagbigay na Diyos. Sa hinaharap, kung may sino man namang gahas na sirain ang ika-18 demigod sa pagbebenta ng mga banal na bagay ng Yuhua sect, hindi niya sila palalampasan. Malilipat ang eksena sa loob ng Yuhua Temple, sa pagkapasok ng ating bida rito, nagtaka na lamang na kung anong araw klaseng lugar ito. Kasabay nun, bigla na lamang may nagsalitang misteryosong nilalang sa kanya, nandito ng araw ang ika-11 demigod na katatawanan Yuhua sect. Sabi naman ng ating bida na magpakita ng araw ito dahil hindi niya araw ito nakikita. Nagpakita naman rito ang nagsalita, at sabi niya sa ating bida. Qinshu, ang laban ng anak ng Diyos ay isang labanan ng buhay at kamatayan,
gaano ito kahalaga, at hindi nga raw ito maintindihan ng ating bida ang kanyang mga sinasabi, at siya, ang ika-18 anak ng Diyos, na may napakababang cultivation, at hindi niya nga raw kayang makipagsabayan sa ibang mga demigod, lalo na ang makilahok sa digmaan ng mga anak ng demigod. Kasabay nun, nagpakita naman rito ang maraming tao at sabi nila sa ating bida na bakit hindi niya ibigay ang banal na demigod mirror sa kanya. At kung ibibigay niya ito maaari pa siyang mamuhay ng buo, at kung hindi, ang iyong katawan at isipan ay masisira, at ikaw ay mamamatay. Ngunit sarkastiko naman na nagsalita si Chinshu, kung sino nga raw ang nagsalita sa kanila. At ipakita niya nga raw ang tunay nitong sarili, at bibigyan niya nga raw ito ng aral tungkol sa anak ng demigod. Kaya inasar niya si Perd na iga-guidance niya nga raw ito sa kanyang kahangalan. Sa pangaasar ng ating bida sa kanya ng galaitin naman ito sa galit. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang may nagsalita rito, kaya napalingon naman ang ating bida sa lokasyon nito. Kaya sa paglingon nito pinakita naman sa eksena ang isang ibon na nagsasalita. Sabi nito na ngayon, may mahalagang anunsyo na gagawin. Pinagpawisan naman rito ang ating bida, dahil hindi nga raw ito makapaniwala na ang isang ibon na kagaya nito ay nagsasalita tungkol sa pagpupulong na gagawin. Sabi ng ibon na kung ano nga raw ang pinapangarap ng ating bida. Dahil ang mga bagay na iaanunsyo ngayon ay lahat dahil sa kanya. Wala naman pakialam rito si Chinshu kaya masaya lamang itong naglalakad patungo sa ibon. Kasunod nun, nagpaliwanag naman rito ang ibon sa nakalipas na araw, ang ika-18 disipulo na si Chinshu, ay tumulong kay Yuer na mahanap ang matagal nang nawawalang, Jongyang Sutra. Ngayon na kumpleto na ang 5 kasulatan ng Yaoqi, muling umabot sa rurok ang kapangyarihan ng Yaoqi, kaya muling isinasagawa ang Yaoqi Festival. At sabi ng isang lalaki dito, sa pagkakaalam niya, ang Yaoqi Grand Assembly ay isang malaking pagtitipon ng mga immortal, at hindi pa ito naganap sa loob ng hindi bababa sa 500 taon. Ang huling Yaoqi Grand Assembly ay sinasabing dinaluhan ng emperador, at ngayon, hindi nagpakita ang emperador, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 500 taon, at maaari itong maging isang hindi pa nagaganap na malaking okasyon. Habang ang ating bida ay nananahimik lang itong nakikinig sa kanilang pinagsasabi. At sabi din ng lalaki na palagi siyang nahuhumaling sa kagandahan ng Jade Pool, kaya gusto niyang makakuha ng pwesto sa festival na ito. Pinaliwanag din ng ibon, ang kaganapang ito ay kasabay ng paghinog ng mga pitch sa banal na puno, habang ang bilang ng mga pitch sa Yaoqi ay limitado. At ang Yaoqi ay palaging naging mabuting kaibigan ng Yuhua sect at nagbigay sa atin ng 3 pwesto, kaya makakapagpadala sila ng 3 demigod upang lumahok sa kaganapan. 3 pwesto lamang para sa mga banal na anak, paano nga raw nila ito dapat ipapamahagi? Dahil sa 1,000 taon upang mamunga ang prutas, sinasabi na ang mga peach ay tumatagal ng 1,000 taon upang mamukadkad at 1,000 taon upang maging inog. Sabi ng lalaki sa ibon, maaari itong pahabain ang buhay at pahusayin ang pagsasaka, at ito ay napaka-misteryoso at pambihira. Gusto niya nga raw talaga tikman ang prutas na ito. Wika din ng ibon habang nakahawak ito sa kanyang ulo. Pumili ng 3 lugar mula sa iyong 18 pagpipilian, talagang nahihirapan si Master Bird. Ang master na tinutukoy nito ay ang sarili niya. Sinabi ng hangal sa ibon na mali nga raw ito, dahil 17 lamang ang kanilang pinagpipilian. Kasabay nun, pinagtatawanan niya naman ang ating bida, dahil wala nga raw itong kakayahan na makilahok sa pagpupulong na ito. Nagsalita na si Chinshu na huwag nga raw nilang kalimutan, na siya ang nakadiscover ng Jongyang Sutra ng Yaoqi. Kung wala siya, walang Yaoqi Festival. Ang pag-uugali ng lalaki na ito ay parang pagbatok sa chef pagkatapos ng masarap na pagkain. At sabi din ng ating bida sa kanyang isip, kahit na ayaw niyang ng ganitong antas ng sagradong pitch ng festival, tiyak na magkakaroon ng pansamantalang gawain ng pag-sign-in dito ng kanyang system, at maaari niyang lamang ulitin ang pag-sign-in sa Juyun Peak araw-araw, ngunit unti-unti naman bumababa ang mga gantimpala niyang natatanggap sa kanyang system kaya hindi na ito kapaki-pakinabang sa kanya. Kaya seryoso niya ding sinabi, sa tanging mga bagong quest o sa pag-sign-in lamang ang makakamit ng magagandang gantimpala, at hindi pa naganap ang Winter Moon Ceremony. Kaya't kailangan niyang makilahok sa malaking kaganapang ito, para makakuha ito ng maraming reward sa kanyang system. Sabi din ng hangal kay Chinshu,
Na hindi naman dahil ayaw naming bigyan nila siya ng pagkakataon, sa katunayan, kahit anong paraan ang gamitin para piliin ang 3 lugar na ito, tiyak na hindi kasama ang iyong pangalan. Sa huli, ang iyong lakas ay nakatakdang maging huli. Sa kanilang mga pagsasalita, nagalit naman rito ang ibon, kaya sinabihan niya ang dalawa na manahimik nga raw sila. Sabi ng ibon na may naisip nga raw siya ng magandang ideya. Ang simpleng pagsusuri ng pagsasanay ay hindi patas. Pagkatapos ng lahat, bawat anak ng mga Diyos ay may iba't ibang panahon, iba't ibang talento, at iba't ibang kaharian. Ito ay isang primordial na perlas na maaaring mag-imbak ng espiritual na kapangyarihan. Paliwanag din niya na bagaman ang lakas ng espiritual na enerhiya sa loob ng katawan ay may kaugnayan din sa antas ng isang tao, mas malapit itong nauugnay sa mga pagkakataon ng individual para sa pagsasanay. Ito ay maaaring magpakita ng kabuuang lakas ng tagapagsanay, at ito ay isang medyo makatarungang pamamaraan. Sa makatuwid, ang lahat ng mga anak ng demigod ay magtutulungan upang ipasok ang kanilang mental na kapangyarihan sa inner elemental pearl. At ang 3 tao na may pinakamataas na espiritual na kapangyarihan ay makakatanggap ng pwesto sa Yaochi. Ang mga tao pala rito sa loob ng Yuhua Temple ay ang lahat ng demigod, ngunit hindi nila pinapakita ang kanilang tunay na mukha, at ang pangalan ng ibon ay si Master Wu. Kasabay nun, nag-anunsyo ang ibon na atakiin na nga raw nila ang pearl ng sabay-sabay, at makikita nga raw nila ang resulta, kung sino nga raw ang mga napili. Kaya sabay-sabay nang umatake ang lahat ng demigod sa pearl. Sabi ng ating bida habang naghahanda na itong umatake, ang pamamaraang ito ng pagpili ay isang magandang paraan upang makipagkumpetensya sa mental na lakas, at dagdag din niya, natignan nga raw nila ngayon na kung papaano nga raw siya makakapasa sa pagsubok na ito, kaya umatake na ang ating bida sa pearl. Kasunod nun, pinaliwanag din ng ibon na bawat isa sa iyong mga kapangyarihang mental ay kumakatawan sa isang kulay, at sa huli, ang 3 kulay na sumasakop sa pinakamalaking bahagi sa Pearl Color Zone ang mga 3 kandidato na pupunta sa Yaochi event. Sabi ng isang hangal sa ating bida na umuwi ng araw at maglaro na lamang ito sa kanilang bahay. At sabi din ng isang hangal sa Pearl, ang Yuan Pearl na iyon ay kumonsumo ng napakaraming espiritual na enerhiya, at pupusta nga raw siya kay Chinshu na hindi nga ito tatagal ng kalahating oras. At sabi din ng ibang mga hangal sa ating bida, na masyado niya nga raw pinapahalagahan ito, ano ang pagkakaiba ng pagiging lasing niya at pagiging walang silbi. Chinshu, baka talagang dapat niya ng isaalang-alang na ipasa ang kanyang pagmamayari sa kanila at magbitiw na ito sa kanyang posisyon, dahil matagal niya nang hawak ang posisyon na ito, at ito palagi ang dahilan kung bakit sila ay pinagtatawanan ng ibang eternal forces. Sa mga narinig ni Chinshu sa kanilang pinagsasabi wala na lamang itong nasabi, dahil totoo naman nga raw na walang silbi ang dating may-ari na katawan nito, kaya labis na lamang ang pagmamaliit nila sa kanya. At napasambit din ito sa kanyang isip, ngayon may mga tao pa ring nagsasalita sa kanyang pangalan, na hindi tama. Kahit na maganda ang mga bagay, hindi naman lahat ng tao ay mabuti. Maaari niya na lamang sabihin na baka matagal na siyang pinapanood ng anak ng Diyos na ito, kaya kailangan niya nga raw maging mas maingat mula ngayon. Sabi naman rito ng isang demigod habang may malaki itong tiwala sa kanyang sarili na kung makakaya ni Chinshu na tumagal ng kalahating oras, kusa nga siyang susuko sa kompetisyon na ito. Kaya makalipas ang kalahating oras, ang akala ng hangal na isang demigod ay hindi tatagal ang ating bida, ngunit nagkamali ito. Dahil walang kahirap-hirap itong nalagpasan ni Chinshu. Kaya sinabihan ng ating bida ang hangal, habang inaantok pa ito na sumuko ng araw ito tulad ng kanyang pinangako na hanggat makalagpas ito ng kalahating oras susuko ito. Sa pagsasalita ng ating bida, wala naman tumugon sa kanya. Kaya nagsumbong na ito kay Master Wu na kung anong araw ang gagawin niya. Pag-alit naman na nagsaad si Master Wu na kung sino nga raw ang nakipagpustahan kay Chinshu, at kung hindi nga raw ito aamin, malalagot nga raw ito sa kanya. Dahil sa pagbabante ni Master Wu, dali-dali naman umamin rito ang hangal na siya nga raw ang nakipagpustahan kay Chinshu, kaya wag na nga siyang parusahan ni Master Wu. Ngunit ang ginawa lamang ni Master Wu ay winasiwas niya lamang ang kanyang pakpak para itapon ang hangal palabas. Kasunod nun, nagsalita ang ating bida sa mga iba pang mga demigod na kung sino pang araw ang gustong makipagpustahan sa kanya. Nagsalita naman rito ang panibagong hangal kaya ang pinuste niya na hindi nga raw tatagal ang ating bida ng 1 oras,
Kaya kung magagawa ito ng ating bida susuko ng araw siya sa kompetisyon.